In class, for our next lesson, let's talk about sustainable development. Okay, these are the definitions of sustainable development according to some experts. According to Dr. Gro Harlem Brundtland, the Prime Minister of Norway, sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Ibig sabihin nito, ito ay pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan ngayon nang hindi sinisira ang pangangailangan ng susunod na henerasyon. Yun daw pong ibig sabihin ng sustainable development. Other than that, to Rogers, Jolly, and Boyd, economic and social needs should be balanced with the capacity of the environment to provide. Dapat daw ay magkaroon ng balanse ang pag-unlad ng ekonomiya at lipunan sa kayang ibigay ng kalikasan at hindi dapat abusuhin ang natural resources. Other than that, according to World Bank, considering the cost and benefits of developmental and environmental policies signifies focusing on meticulous economic analysis in order to reinforce environmental protection. Dapat daw ay pag-isipang mabuti ang gastos at benepisyo ng mga proyekto at batas sa ekonomiya at kalikasan. Layunin nito na mas maprotektahan ang kalikasan habang umuunlad ang bansa. Okay, other than that, according to IUCN, WWF, and UNEP, sustainable development is about the conservation of ecological processes, the safeguarding of genetic diversity, and the balanced utilization of species and ecosystem. Okay, yung pong binanggit ko na tatlo, ito yun ha, International Union for Conservative of Nature, Worldwide Fund for Nature, and the United Nations Environmental Program. According sa kanila, ang ibig sabihin ng sustainable development ay tungkol sa pagprotekta sa kalikasan, halaman, hayop at likas na yaman para manatiling buhay at magamit ng tama at pantay. Now, for Edward Barbier, improving the poor people's standards of living in terms of enhanced food source, increased real income, education, health services, water supply, and sanitation, it is only indirectly concerned with cumulative economic growth. Okay, ayon naman sa kanya, dapat makatulong ang pag-unlad sa mahihirap. Okay, dapat magkaroon ng masustansyang pagkain, mas mataas na kita, access sa edukasyon, libreng serbisyong pangkalusugan, malinis na tubig at sanitasyon. Pagkat hindi lamang ito tungkol sa mas maraming pera, ito ay tungkol sa mas maayos na buhay na meron ang mga tao. Okay, other than that, aggregate economic growth indicators are not as important as human welfare indicators, especially of the poor. Okay, mas mahalaga ang kapakanan ng tao, lalo ang mahihirap, kaysa sa simpleng pagtaas ng kita ng bansa. Mas importante ang kalidad ng buhay, hindi lang ang numerong pang-ekonomiya. Okay, let's talk about the UK's 5-principle approach to sustainable development. Number 1 is living within environmental limits. Mamuhay nang hindi sinisira ang kalikasan. Sabihin, gumamit ng likas na yaman ng tama at hindi sobra-sobra. Siguraduhin ninyong hindi nauubos ang natural resources at syempre protektahan ang hangin, lupa, tubig, halaman, mapa, hayop man. Okay, ensuring strong, healthy, and just society. Lumikha ng matatag, malusog at patas na lipunan. Meeting diverse needs of all people, ibig sabihin matugunan ang pangangailangan ng lahat. Mapamahirap, mapamayaman. Personal well-being, pangalagaan ng pisikal at mental na kalusugan. Social cohesion, palakasin ang pagkakaisa at respeto ng bawat isa. And lastly, equal opportunity for all, pagkakaroon ng pantay na oportunidad
para sa lahat. Number 3, achieving a sustainable economy. Okay, pag-unlad ng ekonomiya na pangmatagalan at patas. Economy that provides prosperity and opportunity to all, ekonomiyang nagbibigay ng trabaho at oportunidad sa lahat. Polluter space, gaya ng topic natin last time, kung ikaw ay nag-cause ng pollution sa ibang bansa, babayaran mo yung masamang epekto na dulot ng iyong bansa. Efficient resource use is incentivized. Sabihin, hikayatin ang matipid at tamang paggamit ng resources. Okay, number 4, na tayo. Okay, ito na. Using sound science responsibly. Ensuring policy is developed and implemented on the basis of scientific evidence. Okay, gumamit ng tamang siyensya at impormasyon ng may pananagutan. Ensuring policy is developed and implemented on the basis of scientific evidence. Okay, yung policies at plano, dapat sila ay nakabase sa totoong scientific evidence. Iwasan natin ang pag-i-engage sa maling information at siguraduhin ang teknolohiya at siyensya or science ay ligtas at makakabuti. Kaya naman dapat sa mga bagay na ginagawa ninyo, gumawa kayo ng desisyon gamit ang tamang siyensya. Hindi hula, hindi fake news, mga ate. Okay, the Millennium Development Goals. Ano naman yung mga layunin para sa kaunlaran ng mundo? Number 1 is to eradicate extreme poverty and hunger. Okay. Tulungan ang mga tao na magkaroon ng pagkain at paraan para kumita. To achieve universal primary education, siguraduhin na ang lahat ng bata ay nakakapag-aral at may access sa edukasyon. To promote gender equality and empower women. Dapat walang diskriminasyon. Pantay ang lalaki at babae sa trabaho, paaralan, maging sa lipunan. Reduce child mortality. Mas ligtas ang kalusugan ng mga bata, mas kaunting ang namamatay. Combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases. Pagbutihin ang kalusugan. To improve maternal health. Pagbutihin ang kalusugan ng mga buntis o mga ina. To combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases, labanan ang mga malulubhang sakit, pigilan at gamutin ang HIV, AIDS, malaria, at iba pang sakit. To ensure environmental sustainability, pangalagaan ang kalikasan para tumagal ito. Kakaroon ng malinis na hangin, tubig, at kagubatan. Okay, and lastly, to develop a global partnership for development. Dapat magtulungan ang mga bansa. Tulong-tulong sila para sa edukasyon, teknolohiya, at ekonomiya. Now, what are the challenges economic to sustainable development? Okay, number 1 challenges is the poverty. Kahirapan. Kapag maraming tao ang walang sapat na pera at hindi natutugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan, anong nangyayari? Yan ang nagiging reason kung bakit po sila ay nagkakasakit. Okay, it is measured through per capita income. Yung poverty, yan ay sinusukat gamit ang per capita income para malaman kung sapat ba ang kinikita ng bawat tao. Next is the income inequality. Okay, mayroong agwat pagdating sa mayaman at mahirap. Alam kong aware kayo dyan. Kahit tumalago ang ekonomiya, anong nangyayari? Mas yumayaman ang mayayaman at ang mahihirap, mas mahirap. Okay, the ecological footprint. Ito ay sukat ng gamit ng isang tao sa kalikasan. Mula sa pagkain, tubig, kuryente, gamit sa bahay, maging yung fossil fuels or mga gasolina or kuryente nga. Ito ay dami ng resources sa kalikasan na nauubos dahil sa paraan ng pamumuhay ng tao.
Okay, kapag sobra-sobra ang paggamit ng kalikasan, mabilis itong maubos at nagdudulot ito ng pagkasira. Okay, economic globalization and sustainable development. As you can see, ang economic globalization po ay tumutukoy sa mas mabilis at mas malawak na pakikipagkalakalan at pagnenegosyo ng mga bansa sa isa't isa, kaya nga economic or ekonomiya. Okay, ibig sabihin na mas madali nang makipag-import at export ng produkto. Marami na po ang mga namumuhunan, maraming trabaho at mga nagnenegosyo sa iba't ibang parte ng mundo. Other than that, layunin nito na mapalago ang ekonomiya, makapagbigay ng maraming produkto at syempre ng serbisyo. Okay, the neoliberal economic globalization is the process of increasing global interconnectedness in trade, finance, and production driven by principles of neoliberalism. Okay, ang neoliberal economic globalization ay uri ng globalisasyon na pinapatakbo ng neoliberalism. O ito ay isang prinsipyo na naniniwala na mahalaga na magkaroon ng malayang kalakalan or free trade para mapaunlad ang ekonomiya. Other than that, pagkakaroon ng kaunting kontrol ng gobyerno sa negosyo, ibig sabihin, yung government, hindi sila namamakailam dun sa mga nakaset mo na price or bilang ng product. And of course, private sector ang dapat mas may malaking papel, hindi ang gobyerno. Kumbaga sa madaling paliwanag, mas mabuti kung bukas ang merkado o bilihan at syempre hindi masyado nakikialam ang gobyerno para mas mabilis ang negosyo at pag-unlad. Now, what are the critics of neoliberal economic globalization? You can see, number one is prioritizing of economic growth that leads to unconstrained extraction of resources. Ayan, sa sobrang focus ng bansa sa profit at pag-unlad, nagre-resulta po ito sa walang kontrol na paggamit ng kalikasan. Ayan, marami nagpuputol ng puno para sa negosyo. Marami nagmimina, nagkukos ito ng pagkasira ng bundok at ilog. Number two, enhancing economic growth also led to creating markets all over the world to sustain the economic growth. So you can see that sa global market, nakakakalakal lang mas malawak ang mga kumpanya pero hindi lahat ng tao nakikinabang. Yung mga malalaking kumpanya lamang po ang kumikita pero yung mga maliliit, ayan, wala pa na silang kita. Other than that, since tayo nga ay open na sa pakikipagpalitan ng produkto, yun may nagiging reason para hindi natin tangkilikin yung sarili nating product, which is wrong. Other than that, encouraging competition is supposed to push firms to create better and cheaper product. However, this drives firms to exploit cheaper raw materials and cheap labor to produce cheaper products. Ayan, matinding kompetisyon is equals to murang produkto pero murang pasahod. Okay, maganda ang kompetisyon para mas maging mura at maganda ang produkto. Kasi nagpapaagalingan kayo eh. Ginagandahan mo, sinasapan mo yung product mo. Ginagawa mong pulido para sa'yo bumili yung mga tao. Yun nga lang, para makatipid, gumagamit sila ng murang raw materials at murang labor. Kaya naman nagsasuffer dito yung mga workers. Kaya mo naman, hindi masyadong dekalidad yung product. Okay. These neoliberal measures increase the wealth of TNCs while decreasing social services budget. Okay, ang mga transnational corporations, sila ang mas nagkakaroon ng kita. Other than that, nababawasan ang budget ng gobyerno para sa serbisyong panlipunan tulad ng pangkalusugan, edukasyon at suporta sa mga magsasaka. For example, yung mga budget cuts sa public hospital habang yung mga malalaking kumpanya tumatas ang kita. And lastly, the privatization of common resources also threatens the protection of land, water, and other natural resources. Okay, ang dating pagmamay-ari ng publiko, for example, tubig, lupa at kuryente, ay pinapamahalaan na o pinapasok na ng mga pribadong kumpanya.
Ayan, delikado ito or masama ito sapagkat inuuna ng private companies ang kita kaysa sa pangangailangan ng tao. Okay.